Salamat. Salamat sa Panginoon sa isang magandang special number po. Maganda ang hindi lang ang boses ni Nanay, kundi ang message ng inawit po ni Nanay. Kapag i-meditate po natin yon, makaantig ng puso. Di ba sabi po doon, only trust Him. Palagi pong iniulit-ulit, only trust Him. Tapos mayroong kapag tayo ay magtiwala sa Panginoon, kung ilagak natin ang ating tiwala sa Kanya, ay He will save you now. Okay? So po, ganun din yun po ang kalooban ng Panginoon para sa atin, na tayo ay magtiwala sa Kanya, at hanggang ngayon ay tinuro ng Panginoon sa atin yan, at sa pamagitan ng pag-trust natin sa Kanya ay sa biyaya ng Panginoon tayo po ay mga kapatid ay maligtas po. At ang ating pong pag-aaral po natin ngayon, nais ko lang pong i-share ang aking screen. Buksan po natin ang ating mga Bible. Kung mga Bible po kayo, mas maganda masundan niyo po sa Psalm 78. Okay, sa Psalm 78 po. Okay, share ko po. Away mag-work na po ang accordance ko this time. Okay. Okay. Okay na po, balance. Kita na. Okay na po, Brother Josie. Okay, salamat, Brother Lance. Okay, basahin ko po sa Psalm 78. I think hanggang ano lang po tayo, hanggang 7. So, okay, dadaanan po natin ang buong verse po sa Psalm 78 po. Okay, Psalm 78 verse 1. O bayan ko, sa aking turo ay makinig. Ikiling ninyo ang inyong mga tainga sa mga salita ng aking bibig. Aking bubuksan ang aking bibig sa isang talinghaga. Ako'y magsasalita ng malalabong pananalita mula pa noong una. Mga bagay na aming narinig at nalaman, na sinabi sa amin ng aming mga magulang. Ang mga iyon sa kanilang mga anak ay hindi namin ikukubli, kundi sasabihin sa darating na salinlahi ang maluwalhating gawa ng Panginoon at ang kanyang kalakasan at ang kanyang mga kahangahangang gawa na sa kanyang ginagawa. Verse 5, si Jacob, siya ay nagtatag ng patutuo, at sa Israel ay nagtalaga ng kautusan, na kanyang inuutos sa aming mga magulang upang sa kanilang mga anak ay kanilang ituro naman. Upang malaman ang mga iyon ay susunod sa salinlahi ng mga batang di pa ipinanganak, na magsisibangon at sasabihin ang mga iyon sa kanilang mga anak. Last verse po ang mabasahin natin, verse 7. Upang kanilang ilagak ang kanilang pag-asa sa Diyos at hindi malimutan ang magawa ng Diyos, kundi ingatan ang kanyang mga utos. Tayo po mga kapatid ay manalangin sa Panginoon. Let's pray po. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami Panginoon ay muli nagpapasalamat po sapagkat mayroon po kaming freedom to worship you. Maraming salamat Panginoon sa salita mo na nagturo po sa amin Panginoon ng mga bagay na dapat po namin gawin upang maluwalhati po kayo. At ang salita niyo din po Panginoon ay nag-encourage po sa amin, nag-review po sa amin. Ang aming panalangin dakilang Diyos ngayong gabi ay tulungan niyo po kami sa history po Panginoon ng Israel ay mayroon po kami matutunan po nito. At ang lahat ng ito, Panginoon, ay pagtitiwala ko po sa inyo. In Jesus' name I pray. Amen. Meron po akong kaibigan, ang kanyang tatay ay mayroon pong tinatawag na mental illness o tinatawag na severe dementia. Early in his age pa, siya ay nagkasakit na ng severe dementia. Siguro mga 50 plus pa ang kanyang tatay. Pag sinasabi nating severe dementia, isang mental illness na ito ay ang tao ay hindi na makarecognize ng pangalan ng tao. Okay? Pag severe dementia na. At lagis lang nalulungkot kasi ang kanilang tatay ay hindi na sila maalala. Hindi na nila, ang kanyang tatay ay hindi niya alam kung sino ang pangalan ng kanyang anak. Okay?
minsan inaalaw nila na mag-drive pa ng motor. Pero ang danger kasi iiwan na lang niya ang kanyang motor kung saan-saan at hindi niya alam kung saan na ang daan o paano pa uwi sa kanila. So very ang severe dementia. Talagang kung magkaroon ka man ng sakit, sana hindi sana hindi ito, no. Okay, severe dementia, mental illness. Lahat na lang hindi mo maalala. Lahat hindi mo maalala. Kahit nag-birthday pa siya ng bongga noong I think last month, nag-birthday siya, pero hindi niya maalala yun. Hindi niya maalala ang lahat, kung taga saan siya, hindi niya maalala ang pangalan niya, wala na. At mayroon din po akong, kaya ko to sinabi sa inyo dahil ganito ang nangyari po sa bayan ng Israel. Mayroon din po akong pinanood sa YouTube, isang testimony ng isang 97 years old. Okay, wala naman din siyang sakit na dementia. Ang naalala lang niya, nung dating, yung humble beginning niya, siya ay isang one of the successful and famous entrepreneurship in the Philippines. Okay? So hindi niya malimutan ang kanyang humble beginning. Okay, hindi niya 'yun malimutan. At sabi niya sa kanyang speech na I know how it is to be poor, kasi galing din po siya sa isang poor dati. Okay, buhay niya ay simpleng tindira lang. Siya ay nagtrabaho sa Goodwill Bookstore at siya ngayon ay ang nagmamay-ari sa National Bookstore. Okay, siya ay 97 years old. Kaya ko siya ni-research at ni-research ko ang kanyang buhay. Siya pala ay buhay pa hanggang ngayon, 97 years old. So hindi niya nalimutan yon. Kaya sabi niya, I know how it is to be poor. At sabi niya, be nice to people. Be nice kasi ganun naman din daw siya dati. Alam niya ang feeling na ganun. So kaya po to sinabi, mga kapatid, dahil hindi po lahat mga tao nakaalala sa past. Okay? Hindi lahat mga tao makaalala kung ano ang nangyari dati. Hindi natin minsan maalala kung sino tayo dati. Hindi natin minsan maalala ang ginawa ng Panginoon sa atin. Okay? So ganito din ang nangyari sa bayan ng Israel. They totally forgot what the Lord has done in the past. Okay? Kaya dahil nalimutan nila ang ginawa ng Diyos in the past, they failed to live in the present. Okay, they failed to live in the present. At ito pala ang danger na kapag malimutan mo na ang past, okay, kung malimutan na natin ang ginawa ng Panginoon sa atin, we fail to live sa present. Okay, upang bigyan ng kaluwalhatian ng Panginoon. So, okay, the memory of the past history can be a safeguard sana sa atin in the future. Okay. Kung tingnan po natin ang Psalm na ito, Psalm 78, ito po ay patungkol ang title po sa Psalm na ito, kung buksan po natin ating mga Bible, ay about po ito sa tell the coming generation. Okay? Tell the coming generation. At ang author po nito sa Psalm na ito ay awit po ito ni Asaph. At ang layunin naman ni Asaph dito ay dahil gusto niyang ituro ang kahangahangang ginawa ng Diyos at ang mga ginawa ng Diyos sa past. Ito gusto niyang ituro sa new generation ang mga wondrous works of God, ang wonderful works of God na ginawa po niya dati sa bayan ng Israel. So kung ang Psalm na ito ay historical Psalm, Psalm 78, ito is the only real historical Psalm. Okay, kapag sinasabi natin historical, okay, kapag basahin po natin ito, magkaroon tayo ng wisdom. Okay? May mga instruction dito na sinabi ng Panginoon sa atin. Wisdom dahil okay, tapos na, naranasan na ng mga tao at gustong ituro ni Asaph ito. Mga bagay na dapat gawin at mga bagay hindi dapat gawin. So, nag-focus po ito, actually, Psalm 78, pag sinasabing historical Psalm, nag-focus po ito sa bayan ng Israel. Sa bayan ng Israel, God's faithfulness, God is faithful, okay, sa kanila. Okay? Kaya niya ito,
nais ituro ni Isaac dahil ito ang sabi ng Panginoon na dapat ituro sa new generation ang kamangamanghang ginawa ng Diyos sa bayan ng Israel. So gusto po niya ito ipangaral. At ang sa mga yang na hindi po nila dapat malimutan ang ginawa ng Diyos. Okay? Hindi po nila dapat malimutan ang ginawa ng Diyos. So, kung ang atin pong theme po ngayon mga kapatid, by the way, nais ko pong i-introduce po dito ang mga, bago ko po sabihin ang ating theme, ay may mga repeated words sa Psalm na ito. Kung basahin po natin ang Psalm 78, may mga words na paulit-ulit. Actually, sinulat ko to kung ilang beses at binasa ko ng ilang beses ang Psalm 78 upang makita ko ang paulit-ulit na words po dito. Mabasa po natin dito. Ang word na remember, or alalahanin ay 3 times. Ay 3 times po ito binanggit. Sa verse 35, sabi po, they remembered that God was their rock, the most high God, the Redeemer. Then sa verse 39, quick lang kung makita po natin ito. Sa verse 39, ito po. Then kanyang naalala sa kanila'y na sila'y laman lamang, isang dumaraang hangin at hindi muling babalik. Then sa verse 42, hindi nila inaalala ang kanyang kapangyarihan ni ang araw ng kanyang tubusin sila mula sa kalaban. Okay? Then hindi lang ang salitang remember or inaalala ang paulit-ulit po dito, kundi ang salitang wonders. Okay? Wonders. Iting sa Tagalog, ito po ay kamangha-mangha. Tingnan po natin sa verse 4. Okay? Verse 4. Okay. Sabi po dito, ang mga iyon sa kanilang mga anak ay hindi namin ikukupi, kundi sasabihin sa darating na salinlahi ang maluwalhating gawa ng Panginoon. Yan. Maluwalhating gawa ng Panginoon. Then sa verse 11, ang salitang wonders. Okay, sa verse 11, sinabi din po dito, kanilang malimutan ang mga gawa niya at ang mga himalang ipinakita niya sa kanila. Okay? Then sa verse 12, sa paningin ng kanilang mga magulang gumawa siya ng mga kababalaghan sa Ehipto at sa kaparangan ng Zuan. Sa verse 32 din po, nabanggit din po dyan, in spite of all this, they sinned. Despite his wonders, they did not believe. Ang wonders po mga kapatid, o yan po ay maluwalhating gawa o kamangha-mangha o kababalaghan sa Tagalog. Yan po ay isang miracle. Okay? Parang hindi ka makapaniwala na nagawa po iyon. Okay? Hindi ka makapaniwala. We look and look but we cannot believe our eyes na talaga ba nagawa po buwan ngayon? Parang imposible. Okay? Parang imposible. Pero alam po natin, makapangyarihan po Panginoon, nagawa po niya lahat ang signs and wonders. Ganon din po sa New Testament, si Jesus Christ, dami pong mga kamangamanghang ginawa po niya. Jesus changed water into wine at Cana in Galilee, sa John chapter 2, verse 1 to 11. Jesus cured the noble's man. Jesus cast out the unclean spirit. Jesus stilled the storm. Jesus opened the eyes of the two blind. Jesus fed at least 5,000 people sa Matthew 14. Then Jesus performed miracles. Ito ay nagpapakita to show and meet human need. Marami pong mga wonders ginawa ang ating Panginoong Jesus at ang ating Panginoon mismo sa bayan ng Israel. So then the word forget sa Psalm 78 ay 2 times lang. Okay, unlike sa remember 3 times, then ang salitang wonders 3 times din. Kaya mga kapatid, ito po ang atin pong theme, nais ng Diyos na maalala natin
lahat ng kamangamanghang bagay na ginawa niya sa atin upang tayo ay manatiling tapat sa Kanya. Okay? God wants us to remember all the wonderful things that He has done in order for us to remain faithful in Him. Okay? Sinabi ko po dito, for all the things that He has done. Ibig sabihin, ito ay past tense na. Okay, tapos na. Natanggap na natin ang kanyang kahangahangang biyaya. Okay? Noon pa at maraming mga wonderful things ginawa ang Panginoon sa atin ng mga mananampalataya. Okay? Maraming mga great things ang ginawa ng Panginoon sa bayan ng Israel dati. Kaya ito historical song. Nung binasa ko to, parang naantig ang puso ko, maalala ko lang sa isip ko ang Panginoon ay isang magulang, isang ama. Okay, ginawa lahat. Okay, ginawa lahat para ipakita ng Panginoon ang kindness, ang love, ang lahat ng kanyang mga kamangamanghang gawa. Pero yun pa rin, nag-disobey pa rin sila. Okay, ang bayan ng Israel. Ganun, kaya ang description sa kanila ay matigas ang kanilang ulo. Okay? I think dito yun sa verse 7. Okay, verse 6 and 7. Okay. Okay, verse 7. Upang kanyang ilagak ang kanilang pag-asa sa Diyos at hindi malimutan ang mga gawa sa Diyos, kundi ingatan ang kanyang mga utos, upang huwag sila maging gaya sa kanilang mga ninuno. Isang matigas ang ulo. Ito po sa verse 8. At salinlahing mapanghimagsik. Isang salinlahing ang puso ay di ginawang matuwid at ang kanilang diwa ay di tapat sa Diyos. Okay? So, kung tingnan natin ang description sa mga ninuno ng Israel, matigas ang ulo, mapanghimagsik, isang salinlahing puso ay di ginawang matuwid at ang kanilang diwa ay di tapat sa Diyos. Kaya dito ko po kinuha ang ating theme that ito ay history at ang tinuro ng Panginoon sa atin ay nais ng Diyos na maalala natin ang lahat ng kamangamang bagay na ginawa niya sa atin. Ang purpose, mga kapatid, kung bakit natin ito laging alalahanin, okay? Upang tayo ay manatiling tapat sa Kanya. Okay? Manatiling tapat sa Kanya. Keep on remembering His deeds, mga kapatid. Recall His works. Okay? Recall His works. Mayroon bang times na matempt tayo na hindi magtapat sa Panginoon? Mayroon bang mga panahon? I believe mayroong mga panahon na matempt tayo na gawin ko to. Bagay na hindi magbigay kaluwalhatian sa Diyos. Mayroong mga panahon matempt tayo na hindi maging tapat sa Panginoon. Mga kapatid, alalahanin mo. Simple lang, ano bang alalahanin ko patungkol sa Panginoon? Alalahanin mo ang kaligtasan na binigay ng Diyos sa iyo. Yan po ay isang kamangamanghang gawa ng Panginoon. Wonders act of God dun po sa krus. Okay? Remember all the things that He has done. Kung nandyan ka sa dark moments, talagang dahil sa problema, okay? Parang wala ka nang maisip, ano bang dapat isipin ko sa panahon ngayon? Remember all the wonderful things that He has done ng Panginoon. Hindi ako maniwalang walang wonderful things na ginawa ang Panginoon sa iyo, mga kapatid. Mayroon. Remember, alalahanin mo yun, ang lahat ng mga yun. At mga kapatid, ikaw ay ma-encourage. Recall all His works. Kaya ang ating pong title po sa ating message, alalahanin mo lahat ng kamangamanghang gawa ng Diyos. At ikaw ay maging tapat. Okay? Remember all the wonderful works of God and be faithful. Okay, so basahin po natin itong verse, bago ko po ipakita ang ating first point po. Verse 1. Okay. Sabi po dito sa verse 1, Psalm 78, verse 1,
O bayan ko, sa aking turo ay makinig. Ikiling ninyo ang inyong mga tainga sa mga salita ng aking bibig. Aking bubuksan ang aking bibig sa isang talinghaga. Ako'y magsasalita at malalabong pananalita mula pa noong una. Mga bagay na aming narinig at nalaman na sinasabi sa amin ng aming mga magulang. Mga iyon sa kanilang mga anak ay hindi namin ikukundi, kundi sasabihin sa darating na salinlahi ang maluwalhating gawa ng Panginoon. Okay, mga kapatid, isang paraan upang maalala po natin ang kamangamanghang gawa ng Diyos sa atin ay ganito po. Dapat mayroong magturo. Okay? Mayroong magturo. Ipangaral natin ang ginawa ng Panginoon. Kaya ito ang ating first point, mga kapatid. Ang bawat mananampalataya ay may tungkulin na turuan ang susunod na henerasyon patungkol sa Panginoon. Okay? Every believer must have the responsibility to teach or tell to the coming generation about the Lord. About the Lord. Okay? Bakit? Bakit kailangan natin sabihin o bakit natin ipangaral? Mga kapatid, responsibilidad natin ito lahat. Okay. Sabi sa 1 verse 1 down to verse verse 7. Okay. Ang maluhating gawa at ang kanyang kalakasan, ano po ba ang ipangaral natin sa kanila? Si Isa po, mga kapatid, siya po ang nagkaroon ng courage dito na sabihin or ituro ang kanyang kalakasan, ang kanyang kahanga-hangang gawa, at ang kanyang ginawa. Okay? His glorious deeds, His might, okay? His might, His wonders that He has done. Okay? Okay, dito po natin makita yun sa verse 4. So, every believer must have the responsibility to teach, to tell the coming generation about the Lord. Okay? Coming generation. The importance of our responsibility. Ang kahalagahan ng ating tungkulin. Bakit kailangan natin gawin ang ating tungkulin? Ano po ang dahilan kung bakit natin dapat gawin ang ating tungkulin? Nasabihin sa bagong henerasyon ang patungkol sa maluwalhating gawa ng Panginoon. Tingnan po natin simula sa verse 6 hanggang verse 8. Okay? Verse 6 hanggang verse 8. Sabi po dito, mga kapatid, upang malaman ang mga iyon sa susunod na salinlahi. Okay? So, ang number 1, upang malaman ang susunod na salinlahi. Verse 6a. Okay? Kaya mahalaga na gawin natin ang ating responsibilidad na ituro ang salita ng Diyos upang malaman ng susunod ng salinlahi. Paano nila malaman kung walang mangaral sa kanila? Paano nila malaman kung walang magturo sa kanila? Okay? Din pangalawa, sa verse 7a. Okay? Verse 7. Upang, okay, sa verse 6, upang, ito po ang dahilan. Una, sa verse 7, upang kanilang ilagak ang kanilang pag-asa sa Diyos. Okay? At susunod pa, third, at hindi malimutan ang mga gawa ng Diyos. Fourth, kundi ingatan ang kanilang mga utos. Panglima, upang huwag sila maging gaya ng kanilang mga ninuno. Isang matigas ang ulo sa salinlahing mapanghimagsik, isang salinlahing ang puso ay di ginawang matuwid at ang kanilang diwa ay di tapat sa Diyos. Kaya panglima, upang sila ay maglingkod na tapat sa Diyos. Okay. Di ba napakaganda po kung bakit kung bakit kailangan natin gawin ang ating tungkulin na sabihin sa susunod na henerasyon ang patungkol sa maluhating gawa ng ating Panginoon. Okay? At
nagbigay po siya dito ng example. Okay? Take note dito po sa verse 6. Dito po nagsimula ang dahilan kung bakit natin ituro o ipangaral ang kamangamangahang gawa ng Diyos upang malaman ang mga ayon susunod na sanlilahi. Okay? Upang kanilang ilagak ang kanilang pag-asa sa Diyos. Ang 5 dahilan na ito ay makita natin sa example sa isang tribe. Okay? Ang unang paalala ng katigasan ng ulo ay ang tribo ng Ephraim sa isa sa mga unang laban ng Israel. Okay, hindi natin, walang specific kung anong battle po ito. Puro sila po ang na-mention po dito ni Isaac, ang Ephraim. Okay, ang Ephraim. So, tingnan, okay, basahin po natin sa verse 9. Unang paalala sa mga taong matigas ang ulo at hindi nagtiwala sa Diyos. Okay, sabi po dito sa verse 9, ang mga anak ni Ephraim ay mga mamamana na may sandatang pana ay nagsitalikod sa araw ng pakikigdigma. Okay? Then sa verse 10, ang tipan ng Diyos ay hindi nila iningatan kundi tumangging lumakad ayon sa kanyang kautusan. Verse 11, kanilang nalimutan ang mga nagawa niya at ang mga himalang ipinakita sa kanila. Okay? Ang Ephraim po, it was also the name of the northern nation of Israel, the United Kingdom, split in Rehoboam's day. Pero ang Ephraim was the largest tribe in northern Israel that was known to be an area of richly blessed by God. Okay. Sila ay giblessed ng Panginoon. But the sons of Ephraim, ito po ang nakakalungkot, was not known for their faithfulness to God. Known sila sa riches dahil pinagpala po sila ng Panginoon. Pero ang nakakalungkot, were not known for their faithfulness to God. Yung 5 dahilan kanina kung bakit mahalaga na ituro natin sa next generasyon ang kamangamahang gawa ng Diyos, ang maluwating gawa ng Panginoon upang malaman sa sunod ng salinlahi, upang kanyang ilagak ang kanilang pag-asa. Ang tribe of Ephraim po, mga kapatid, ay hindi po nagtiwala sa Panginoon. O sabi po dito sa verse 9, may mga may sandatang pana. Pero anong ginawa nila? Nagsitalikod sa araw ng pakikipagdigma. Kaya hindi sila nagtiwala. Kaya po dito sa verse 7, sabi po dito sa verse 7, upang kanilang ilagak ang kanilang pag-asa sa Diyos. Okay, nilagak ba nila ang pag-asa nila sa Diyos? Ang tribe of Ephraim? Hindi, di ba? Sila ay tumakbo, sila ay tumalikod sa panahon ng battle at hindi malimutan ang gawa ng Diyos kundi ingatan ang kanyang mga utos. Okay? In application po, mga kapatid, napakahalaga po na ipangaral mo ang salita ng Diyos sa next henerasyon natin. Okay? Kung ikaw ay isang magulang, importante na hindi lang ABCD, EFG, hindi lang academic ang ituro mo, kundi ang salita ng Diyos. Okay, ituro mo kung sino si Kristo, ituro mo sa Kanya ang ginawa ni Kristo doon sa krus. Okay, para tayo ay maligtas. Okay? Then, in contrast, kaya ito po ang ating second point po, mga kapatid. Kung hindi faithful ang bayan ng Israel, ang Ephraim ay hindi faithful sa Panginoon. Okay? Ano ngayon ang Panginoon? So tingnan natin. Ito po ang second point po natin. Okay, mayroon po akong error po dito. Okay, error paglagay. So dapat lagi nating alalahan ang katapatan ng Diyos sa kabila ng hindi tayo tapat sa Kanya. Okay. Ito po ang nakuha ko po dito na nakita ko po sa passage. Na ang Panginoon ay kahit na sa kabila ng unfaithfulness ng
ng Israel, still, ang Panginoon ay faithful pa rin sa kanya. We must always remember God's faithfulness in spite of our unfaithfulness, in spite of man's unfaithfulness. Kung tingnan po natin ang passage, actually, napakadami po ang ginawa ng Panginoon sa kanila. So basahin po natin ito. Simula sa verse 12. Okay? Sa verse 12. Okay. Sabi po dito, sa paningin ng kanilang mga magulang ay gumawa siya ng mga kababalaghan sa lupain sa Ehipto sa kaparangan ng Zuan. Hinawin niya ang dagat at pinaraan niya sila roon at kanyang pinatayo ang tubig na parang isang bunton. Sa araw ay pinapatnubayan niya sila sa magitan ng ulap at sa buong gabi ay sa pamamagitan ng apoy na nagliliyab, di ba? Familiar po natin ito sa history ng Israel. Sila po ay nandoon sa Ehipto, ginawa po ng slave doon sa Egypt. But ang ginawa po dito ng Panginoon, He freed the people from Egypt and provided for their needs miraculously. Dito sa verse 12 hanggang verse 16. Okay? Nagpabukal siya ng mga batis mula sa bato at nagpaagos ng tubig na parang mga ilog. Then anong ginawa? Gayon may lalo pa silang nagkasala laban sa kanya, na naghimagsik laban sa katastasan sa ilang at kanilang sinubok ang Diyos sa puso nila sa paghingi ng pagkain ng kanilang pinakananasa. Sila ay nagsalita laban sa Diyos, nagsasabi, makakapaghanda ba ang Diyos na hapag sa ilang o pagkain upang tubig ay dumaloy ang bato? Ang bato'y kanyang hinataw, ang mga bukal ay umapaw. Makapagbibigay rin ba siya ng tinapay o makapaglulot ng karne sa kanyang bayan? Kahit nang marinig ng Panginoon, siya napulot ng puot. Isang apoy ang nag-alab laban sa Jacob. Ang kanyang galit naman ay lumaki laban sa Israel. So kinakita po natin sa passage na ito, simula verse 12. Okay, in contrast sa mga tao, hindi sila faithful, but God is always faithful. So we must always remember God's faithfulness in spite of our unfaithfulness. Napaka-faithful po ang Panginoon sa kanila. Okay, pero ganun pa man, hindi sila tapat sa Panginoon. Okay? Hindi sila tapat sa Panginoon. Kung basahin po natin yan, ang passage na ito, napakaraming ginawa. Puro sabi po dito sa verse, ano lang tayo ha? Bilisan natin ito. Okay, sa verse 56. Okay. Verse 56. Gayon may kanilang sinubukan at naghimagsik sila sa Diyos na kataas-taasan at kanyang mga pututo ay hindi iniingatan. So, the people forgot all that God had done for them. Okay, dito po sa verse 57, kundi tumalikod at gumawang may kataksilan na gaya ng kanilang mga magulang. So, ginawa pa rin po nila ang mga bagay na hindi po magbigay kaluwalhatian sa Diyos. Mabuti ang Panginoon sa kanila. Binigay ng Panginoon, pinakita ng Panginoon ang kanyang compassion, ang kanyang mercy, ang kanyang grace. Okay, sa pagligtas sa kanila, naranasan po nila yon. Pero lagi nilang sinusubok ang Panginoon. Lagi nilang sinusuway ang utos ng Panginoon. Pero ang nakakalungkot dahil lahat po ng ginawa ng Panginoon, mga kapatid, alam niyo po kung bakit sila ganun? Okay. Kung bakit lagi silang nag-disobey sa Panginoon? Kung bakit lagi silang namuhay sa kasalanan? Ginagawa ang mga bagay na hindi magbigay kaluwalhatian sa Diyos. Dahil nalimutan nila ang mga kamangamang gawa ng Panginoon. Nalimutan nila. Yun po ang nakakalungkot. Okay? Maraming ginawa ang Panginoon sa kanila. Pero sabi po dito sa salita ng Diyos, the people forgot all that God had done for them. So, they turned away from the true God to follow the false God of the Canaanites. Alam nila na God is a jealous God.
Magalit ang Panginoon. Ayaw ng Panginoon na mayroon pa siyang mayroon pang ibang samahin. Pero hindi rin na gawin para sa Panginoon. Okay? So, God is faithful. Okay. God is faithful to them. God is always faithful. Kaya ito po lagi nitong tandaan. We must always remember God's faithfulness in spite of our unfaithfulness. Ilang beses in application, ilang beses tayo nagkasala sa Panginoon. Ilang beses tayo hindi tapat sa Panginoon. Pero na-realize mo ba na kahit ganun ka, kahit ganun ako, kahit na-fail tayo, na sundin ang utos ng Diyos, faithful pa rin ang Panginoon. Okay? So, we may forget what others have done for us. But ito po mga kapatid, but we must not forget what God has done for us. Maaari nating malimutan ang ginawa ng best friend natin na magandang bagay. Pwede nating malimutan yun. Malimutan mo na tinulungan ka niya sa times na nahirapan ka, sa times na nangailangan ka ng pera. Pero tinulungan ka niya. Pwede mong malimutan yun. Lahat. Palagay na lang natin nagka-demensya tayo. Pero nawa ay hindi natin malimutan ang ginawa ng Panginoon. Kasi may danger po mga kapatid. Kung malimutan mo ang ginawa ng Panginoon sa iyo, ang pagligtas ng Panginoon sa iyo, ang danger, mamuhay tayo sa kasalanan. Okay. Mamumuhay tayo talaga sa kasalanan kapag hindi mo na maalala ang ginawa ng Panginoon sa buhay mo. Kaya ito po ating third point, hindi na tayo magpakatagal. Ito. We must always remember that punishment is sure when we disobey the Lord. Dapat nating laging tandaan na ang parusa ay sigurado kapag tayo ay susuway or kapag kapag suwayin natin ang utos ng Diyos. Okay? Sigurado yan. Okay. Kung makita natin dito sa verse 21, sa verse 22, verse 58, verse 59. Okay, saglit lang. Tingnan natin ito ng mga verses. Okay. Mag-una po tayo sa verse 21. Okay. So, sa verse 21, okay, kaya nang marinig ng Panginoon, siya'y napuno ng puot. Isang apoy ang nag-alab laban kay sa Jacob at kanyang galit naman ay lumaki laban sa Israel. Sapagkat sa Diyos sila'y hindi nanampalataya at sa kanyang kaligtasan sila'y hindi nagtiwala. Kita mo ang ginawa, kita mo ang response ng mga tao. Okay? Kanilang ang Panginoon. O wala silang pagtiwala, hindi sila nagtiwala sa Panginoon. Kahit na binigyan na sila ng Panginoon, manna from heaven, ang pagbigay ng protection sa kanila, ang guidance ng Panginoon sa kanila araw at gabi, nang doon, lagi nilang kasama ang Panginoon. Provide ang Panginoon sa lahat ng pangailangan ng mga wants nila. Pero hindi pa rin sila nanampalataya. Okay? Nakakain na nga sila, naranasan nila lahat ng blessings sa Panginoon. Pero hindi sila, at sa kanyang kaligtasan, hindi sila nagtiwala. Okay? Then, tingnan natin ang verse 58 na naman. Tingnan natin itong punishment is sure. Sigurado talaga ang pagdisiplina ng Panginoon sa atin kapag tayo ay susuway sa kanyang mga utos. Kapag hindi tayo lalakad sa Panginoon. Verse 58 po mga kapatid. Ang previous verse naman po nito ay ang bayan ng Israel ay nagsamba ng mga Diyos-Diyosan. Kaya sabi dito sa verse 58, sapagkat kanilang ginalit siya sa magitan na kanilang mataas na dako. Ito, matataas na dako, kanilang pinapanibugho siya sa pamagitan ng kanilang mga larawang nililok. Okay? Sabi, verse 59, nang narinig ito ng Diyos, sa puot niya ay napuspos ang Israel ay kinayamutang lubos. Okay? Talagang nagalit po ang Panginoon po dito. At may hatol ang Panginoon sa kanila.
Okay, bumalik sila sa Panginoon, hinanap nila ang Panginoon. Tapos, bumalik na naman sila sa kasalanan. Okay, ginawa naman nila ang hindi at ang hindi magbigay kaluwalhatian ng Diyos. Okay? So mga kapatid, nangyari ito dahil mayroon silang iwan ko, wala silang demensya pero pinili nila nakalimutan talaga ang Panginoon. Okay? At kapag may punishment, kapag may chastisement, may palo ang Panginoon sa atin. Sabi sa Hebrews, huwag mong isipin na hindi ka niya minahal, kundi mahal tayo ng Panginoon. Kaya minsan maranasan natin ito. Sigurado, hindi ka maka-escape. Inescapable talaga ang punishment sa iyo ng Panginoon kapag ikaw ay hindi namuhay sa kalooban ng Panginoon. Sigurado ang punishment. Pero pag mamuhay ka sa Panginoon, sigurado din naman ang blessing. So mga kapatid, sa ending, ano ba ang dapat mong gawin upang hindi mo malimutan ang kamangamang gawa ng Diyos, ang kanyang maluwating ginawa? Tanong, ano bang ginawa ng Panginoon sa akin? Okay, ano ba ang ginawa ng Panginoon? Ginawa ng Panginoon sa iyo? Look at the cross. Okay, doon sa krus. Wonders. Yun po ang sa dami-daming wonders na ginawa ni Jesus Christ sa New Testament. Pero look at the cross. Okay, upang ikaw ay maging tapat sa Kanya. At pangalawa, be humble kapag may magpaalala sa iyo. Be humble. Normal lang na may magpaalala sa iyo, kapatid, parang wala ka na sa Panginoon. Kapatid, parang namuhay ka na sa kasalanan. Kung magalit, be humble. Tapos third, always read God's Word. Saan ba natin mababasa? Sino ba ang magpaalala sa iyo sa mga kamangamang gawa ng Panginoon? Okay. Ang salita ng Diyos. Okay, ang salita ng Diyos. Remember, lagi tayong malilimutin. Okay? Sino ba sa atin dito ang hindi madaling makalimot? Madali tayong makalimot sa mga bagay. Okay? Pero ma-refresh ang ating memory sa ginawa ng Panginoon sa salita ng Diyos. Then kung ikaw ay na-tempt na hindi magtapat sa Panginoon, alalahanin mo ang pag-ibig ng Diyos sa iyo, na siya ay namatay sa krus upang ikaw ay maligtas. At manalangin ka sa Panginoon. Okay? Manalangin ka sa Panginoon. Ang ating prayer sa Panginoon, help me to remember your wonders in my life. Fill my mind with what you have done and my heart with gratitude. Okay? Thankful tayo sa Panginoon. At hindi nawa natin kalimutan ang kaligtasan na binigay ng Panginoon at tayo mga kapatid ay manatiling tapat sa Kanya. So ito ang kalooban ng Panginoon. Nais ng Diyos na maalala natin ang lahat ng kamangmangang bagay na ginawa niya sa atin upang ikaw at ako ay matiling tapat sa Kanya habang tayo ay naghihintay sa muling pagbabalik ng ating Panginoon sa Kristo. Mga kapatid, tayo po ay manalangin po. Dakilang Diyos na makapayang sa lahat, kami Panginoon ay nagpapasalamat po sa salita mo sa Psalm 78. Nagpaalala po sa amin Panginoon patungkol sa bayan ng Israel po. At aming panalangin dakilang Diyos nawa ay palaging maalala po namin ang kabutihan mo, ang faithfulness niyo po sa amin bawat isa. At ito ay mag-encourage po sa amin Panginoon na sa kabila ng sitwasyon na hindi mga ganda, kami ay nanatiling tapat. At kailangan po namin, Panginoon, ang grace niyo po, biyaya niyo po bawat isa sa amin. Ang lahat ng ito, Panginoon, ay dinalangin po sa inyo. In Jesus' name I pray.